Susubok tayo na walang air pump o aerator yung crayfish. Titignan natin kung mabubuhay. Mga kahabi, samahan nyo ako na ayusin tong rep na paglalagyan natin ng crayfish. Susubukan natin na ilagay sila sa rep na walang aerator o air pump. Ano, ito na yung kawayan natin na gagamitin na hides. Ano. O yan. Kasya sila rito sa kawayan na to. Okay lang na maging hides nila yan. Ano. Dadagdagan pa natin tong hides na to para hindi sila ma-stress sa mga kasama nila kapag hinahabol sila. Marami sila pwede pagtaguan. Ito yung mga bato na gagamitin natin para ilagay doon sa mga hides nila. Ayan. Galing sa ano yan, mga kabi, galing sa ilog. Pinakuha ko sa ilog yung mga bato na yan para gamitin natin sa mga hides. At tapos ito yung halaman na gagamitin natin sa parang natural na ano nila, bahay. Mga kabi, pag-aaralan natin yung ano natin ngayon sa crayfish para kagaya na itong rep na to, kung okay lang ba na gamitin natin sa ating mga crayfish na gawing tub. Titignan natin kung makakaakyat yung mga crayfish sa rep tub. Ngayon pagka hindi, marami tayong rep tub na pwede natin magamit sa ating mga crayfish. Ano, ngayon pagka uubra yung walang aerator at saka air pump, di mas maganda kasi marami tayong mapaglalagyan doon sa ginawa nating backyard farm. Yan. Ito na yung mga bato na ilalagay natin. Set up na natin yung ating mga bato para ito yung ano magsisilbing halimbawa kung gusto nilang huminga, yan, makakaakyat sila diyan. Marami tong bato mga kahabi kasi pinakuha ko talaga to Siguro to mga yung sako ng semento. Ngayon pagka talagang uubra, maganda yung magiging resulta ng trial natin na ganyan na walang air pump. Di mas makakatipid tayo mga kahabi. Ang daming kong biniling crayfish dati. Nasa 22 pieces. Ayan. Ngayon na natitira na lang, ano na lang to, mga 6 na piraso. Ang dami nang namatay, pero sa dami ng namatay na yon, marami tayong naging experience doon at marami tayong natutunan mga kahabi. Yan, hindi lang sa mga kahabi, yung kapapanood lang natin ng yung mga tutorial, tayo matututo. Siyempre doon sa mga experience, marami rin tayong matututunan doon. Makakapag-adjust tayo kung ano yung pagkakamali nating nagagawa. Kaya talagang sinadya ko na bumili ng ganong karami na crayfish kasi siyempre bago lang tayo sa pag-aalaga ng crayfish, hindi natin makukuha ng isang experience lang na ganon Kaya yun na naisip ko. Nasayang man yung pagkakabili ko pero marami akong natutunan doon sa 22 crayfish na binili natin. Ngayon ito nilalagyan ko ng tubig na stock water. Ayan, kung mapapansin nyo, green water na yan dahil sa tagal na pagkaka-stock. Kaya sigurado wala na tong chlorine. Ito lalagyan na rin natin yung ating mga halaman. Ayan, tapos dadagdagan pa natin yan. Lalagyan pa natin ng mga duckweeds. Tapos lahat ng ginagamit nating nagsisilbing oxygen nila sa mga isda, susubukan natin dito sa crayfish. Ayan Ngayon mga kahabi, meron tayong inilagay na ganyan, yung tubo na yan, kasi ginagamit ko to sa isda. Kaya lang dahil crayfish ang ilalagay natin, mababa lang yung tubig, mataas yung tubo na yan. Ngayon, dahil ang crayfish
Dahil ang crayfish talagang umaakyat, lalo pagkagabi. Ngayon, lalagyan natin ng mga harang yung mga pwede nilang pagdaanan. Kaya mga kabi, ito yung setup natin, no? Ayan. Titingnan natin kung ano, talagang sa paghahabi, talagang kailangan mo pag-aralan yung bawat sitwasyon ng ano na pwede tayo mag-adjust. Kagaya nito, kung halimbawa makakakyat pa sila dito sa RepTab na ginawa nating lagayan nila, mag-a-adjust tayo. Kaya marami tayong matututunan mga kabi. A few moments later. Ay mga kabi, dito natin kukunin yung crayfish na ilalagay natin sa RepTab. Yan. Puro male to. Apat na male. Tapos yung female natin nag-iitlog na, kaya hiniwalay na natin dito. Ngayon tatanggalin natin tong mga male natin. Subukan natin na mag-alaga sa RepTab ng crayfish na walang air pump. O yan. Ngayon tatanggalin natin yung tubig nito mga kahabi, kasi yun ang gagamitin natin para hindi sila manibago sa tubig na ilalagay. O yan, gagamitin natin yan, ilalagay natin sa panibago nilang bahay doon sa RepTab. Ngayon, kung hindi man sasapat yung tubig, tsaka tayo magdadagdag paunti-unti para hindi sila manibago sa tubig. O kaya yung iba, kaya namamatay dahil naninibago sa tubig. O paano mga kabi, ayusin muna natin to. Ayan mga kabi, tatanggalin na natin yung ating mga hides at saka yung mga bato, kasi kukunin na natin yung ating crayfish. Napakalalaki na nitong male natin mga kahabi, talagang malulusog sila kasi maganda yung pinapakain natin, high protein yung kinakain nila, kaya yan, ang bilis lumaki. Madumi na yung nila, pwesto nila. Ang laki ang mga kabi, gano'ng kalaki yan. Yeah, ang laki na. Uy, yun nalaglag yan mga kabi laki. Ngayon muna natin ito dyan, nalaglag pa. Uy, dalawa pala sila. Ayun, dalawa pala. Mabuti hindi nakalabas yung isa. Dalawang nga lang ba? O baka mamaya tatlo pa to. Ayan hindi natin napansin yun o ito, may isa pa rito. Isa na lang ang kukunin natin kasi apat lang naman to. Ito yung isa. Ayan, yung isa hindi tayo nahirapan sa kanila ngayon, no? Tapos yung isa, pipiliin ko sana yung gagawin natin breeder, kung sino maganda. Ito, ang laki nito. Siguro ito na lang muna ilalagay natin dito. Ay, nalaglag. Ang laki mga kabi, ang laki na nyo, no? Yun na lang siguro ang kukunin natin, yung malaki. Nilipat natin dito yan kunin natin yung malaki, gawin natin breeder. Yan siya. Dito na natin lalagay ito. Siya gagawin natin breeder mga kabi. Tara mga kabi, ilipat na natin to.
Yung mga kabi, oh. Ito pa isa mga kabi. Bali 3 lang sila dyan nilagay natin. Ayan. Yung tubig na ginamit natin, yun pa rin. Para hindi sila manibago. Ayan. Tapos dadagdagan pa natin to ng plants. Pati tubig. Kasi medyo mababa pa yung tubig. Dagdagan pa natin. Pero stock water, ayun, oh. Green water na nga to, eh. Ayan sila mga kabi. Naghahanap na sila ng hides nila. Yung bato, may siwang yun sa ano, kaya ayan, nakasuksok. Pero halos hindi na rin kasya, oh. Kailangan talaga medyo maluwag. Yung posisyon na yung medyo masikip. Kaya medyo baguhin natin. Kasi kailangan kasya sila sa loob. Dati yung mga ganong setup ko, kasya pa sila, ngayon di na. Yan, mas gusto kasi nila yung nakakatago sila ng ano. Kaya yun, tingnan mo, hindi kasya, oh. Sumusok-sok siya maigi. Pero tingnan natin, gagawin natin ang setup. Malalaki na talaga sila, hindi na kayang ganun-ganun lang yung luwag doon sa ilalim. Kaya hindi magkakasya. Kaya mga kabi, medyo ingat din tayo kasi baka mamaya paggalaw nila mabagsakan sila ng bato. Oh, ayan. Lagyan pa natin doon sa may bandang dulo. Tapos dagdagan din natin ng bato para mas maganda kung mas maraming hides, para mas marami silang pagtataguan. Lagyan na natin tong iba pa kasi the best talaga pag maraming hides, eh. Mas maraming hides, mas okay. Yan, o, tingnan nyo, yeah. Hindi sila gaano ma-stress pag maraming hides kasi marami silang pagtataguan. Lalagyan na lang natin ng ano yan, bato, para pag ano doon sila makakahinga, aangat. Kaya mga kabi, medyo tapos na tayo. Ayan ang mga kabi, oh. Comment naman kayo mga kabi kung ano pa ho ang may sasuggest nyo sa ganitong setup na walang air pump o aerator, para makapag-adjust po tayo. Paano mga kabi, hanggang dito na lang po ang ating video at maraming pong salamat sa inyo pong pagsuporta sa Aljeros Vlog. Paki-subscribe na rin po ang ating channel. Pakipindot na rin po notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na aking ginagawa. See you next vlog. God bless po mga kahabi. Bye bye.